Good morning. Ito na naman ang inyong as in Marites, but I'm not Marites ha. I assure you, kung ano yung sinasabi mo sa akin, kung ano yung sinishare mo sa akin, dito lang yan at dito lang yan nakatago. Hindi ko yan pinapalabas. Kung may mga ano man ako, madadala lang ako. But for your comfortness, nagbibigay ako ng mga advices. So dahil sa pinag-uusapan natin ngayon ay nagmamarites lang man tayo. So may isa akong ipapahiwati. May isa akong ano bang tawag nito? Tips or kaalaman or dagdag kaalaman. And kayo na bahala. Alam nyo ba kung ano itong hinahawakan ko? Flower. Yan. Ito ay flower. Plastic lang lamang. Katulad ng plastic friends mo. Ito ay isang flower. Plastic to. So, ano plastic ha? Okay. Alam nyo ba kung ano ang gusto kong ipahiwati sa hinahawakan kong flower? Ito ay symbolize love. Ganun daw. Kasi ang love ay para isang halaman, isang flower. Ika nga, sabi nila, pag ang flower at first na yung itinanim mo or itatanim mo pa lang is need for your effort, needs a caring, diba? Kailangan mong haalagaan para hindi siya mamatay at mag-grow at similya yung flower, gumaganda, maraming mga leaves, flowers, nagbibigay siya ng kasiyahan din sa atin. Pag yung effort natin, yung caring natin sa isang halaman natin tinanim ay nag-grow at maganda siyang tingnan. So, isang ang halaman din, pag inaalagaan mo ay nagbibigay din ng kasiyahan sa atin. Like, mag-flower siya, tapos yung leaves niya ay sobrang maraming, maganda tingnan, nakaka-tanggal stress din sa atin. Pero, balik tayo sa love. Okay? Ganon din ang love. Pag ang love ay hindi mo dinidiligan, like flower, hindi mo dinidiligan, hindi siya mag-grow. Mamamatay siya, diba? Malalanta siya, weak, ganon. Hanggang sa mawala na siya. So, wala nang buhay. So, sa love kasi, parang ganon din yan. Kailangan mo ng effort, caring, at saka kailangan din ng dilig. hindi ako nag-iisip niyan, ikaw. Kailangan din ng dilig kasi like for example, ang communication. Ang flower, ang halaman is kailangan din sila ng communication. Nung may makikita kayo sa iba na nakikipag-usap sila sa kanilang halaman, parang baliw tingnan, pero that's true. Kailangan talaga daw ipagtok ka sa mga halaman while nga nagdidilig ka, while nagkikirin ka. So, pag ang tao ay nagmahal, kailangan din ng effort, comfortness, communication, caring. Kasi pag wala yan, para kaning halaman, unti-unting namamatay, unti-unting nalalagas ang kanyang flower, leaves, at hanggang darating yung panahon ay namamatay na. At hindi mo na ma-retrieve, hindi mo na maagapan kasi wala na eh. Yun din ang love. Pag sobrang mo na siyang binabaliwala, sobrang mo na siyang wala ka pakialam, yun. Darating ang time na hindi mo na ma-retrieve ang inyong relation, hindi mo na mabalikan kasi yung taong pinapakitaan mo ng effort, walang effort, rather, ay, yun, mawawala yung feelings niya sa'yo, yung love niya sa'yo. Kasi ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para mawala yung love na binigay niya sa'yo. So, kailangan natin ang effort para ang halaman. Kayo na ang nakakaalam, initiative kung paano alagaan ang flower. Kung alam mo paano alagaan ang halaman, yun din ang pag-aalaga mo sa iyong minamahal ngayon. Kung may minamahal ka ngayon. Kasi kung ayaw mong maging katulad ang inyong relationship na ganito. Nagdala talaga ako ng kaang dito para ma-identify ninyo o makikita nyo na ganun talaga ang love. Pag wala ka ng love, ganito. Patay na. Wala nang silbi. So, wala nang babalikan, hindi na magkaayos. So, sayang naman. Sayang naman ang isang relasyon na sa umpisa na binubuo ninyo. Nag-i-effort ka, o marami kang ginagawa para makuha mo ang isang babae, para mapaibig mo ang isang tao. Tapos sa kalaunan, ay binabaliwala mo na. So, hindi manhid ang mga babae or mga lalaki. Sadyang darating sa point na katulad ng ganito. Katulad din ng isang halaman. Wala na talaga. Kahit anong delay, kahit anong balik-balik mo na effortness, ay sadyang kung namamatay na, hindi na babalik. Diba? May babalik man, ipupunla mo ulit. Pero iba na yung katabi at kasama mo sa buhay.
Yun lang, hindi na yung dati. Di ba? So, kung darating ang time na may karelasyon ka sa buhay, o sadyang may dumating sa'yo na nag-i-effort, nagla-love, something like, pinapakitaan ka ng lahat. So, pahalagahan yan. Okay. Give and take. Dapat siya nag-aalaga sa'yo, nag-i-effort sa'yo, or something na pinapakita niya na you are so very important for them. So, naiyak ako. Ikaw din ipapakita mo din. Kasi, baka magiging flower ka o magiging halaman ka pagdating ng panahon na hindi mo na kaya na balikan o i-ano yung relation, salbay relation. So, sana naman naintindihan nyo kasi kahit ako nagugulban bigat kasi itong taan. Thank you for watching. So, that's all for today. Sana may mga aral kayo na pupulot. Kasi minsan na nakalimutan na natin kung gaano kahalaga ang may kasama sa buhay, kung gaano kahalaga ang mamuhay ng tahimik at may minamahal sa buhay. Mahirap mag-isa. Ika nga sa kasibihan no man is an island. Diba? Hindi pwede na mag-isa lang tayo. Kailangan talaga tayo na may kasama sa buhay. Ayan. Yun lang.